It's about me and us. It's about family and our health. It's about building dreams in a place that lives like nowhere else. Magandang morning. Good morning, misis. Good morning, mommy. Good morning, kamam. Hello po. Magandang araw sa lahat ng mga nagagandahan, mga beautiful na mga nanay at misis, magagaling dumiskarte sa buhay, masisipag, di ba? Na mga nanay at misis, ilaw ng tahanan. Welcome po sa ating program. Magandang umaga, mami. Usapang pangkabuhayan dahil ngayon po ay Biyernes. At eto ka ma'am ha, excited ako dahil aside sa iluluto natin, no? Gagawin ni Ma'am Bell na tamarind balls. Wow ka ma'am, super bilis lang palang gawin yan ha. Pag-uusapan din natin, ano yung mga trending at sigurado, o di ba may kasama talagang sigurado no, ayon sa survey na ito, oo, ng ating pong resource material ngayon, ang mga pwede nating gawin, subukan na mga summer pangkabuhayan ideas. Yan po ang ating kwentuhan ngayon dito sa Ma. How do I love you? Let me count the ways you are in my mind and in my heart always. Apple of my eye, you'll forever be my precious child. What a joy you are to me. Those shimmering bright eyes shines like the sunrise. Your kissable cutesy chin matches your lovely cream. Your loving warm embrace always brings a happy face. You have the sweetest smile, melting all my pains away. You are my sunshine, my only sunshine. With just a kiss, you make my day fine. You are my sunshine, my only sunshine. And I'm so thankful because you are mine. Those shimmering bright eyes shines like the sunrise. Your kissable cutesy chin matches your lovely cream. Your loving warm embrace always brings a happy face. You have the sweetest smile, melting all my pains away. You are my sunshine, my only sunshine. With just a kiss, you make my day fine. You are my sunshine, my only sunshine. And I'm so thankful because you are mine. I love you every day more than words can say. You are so dear to me, and you'll forever be wonderful present my heaven sent, more than I wished and ever prayed for, the one that I adore, and I couldn't ask for more. You are my sunshine, my only sunshine. With just a kiss, you make my day fine. You are my sunshine, my only sunshine. And I'm so thankful because you are mine. You are my sunshine, my only sunshine. With just a kiss, you make my day fine. You are my sunshine,
my beautiful sunshine. You are my sunshine, my only sunshine. With just a kiss, you make my day fine. You are my sunshine, my only sunshine. And I'm so thankful because you are mine. You are my sunshine, my only sunshine. With just a kiss, you make my day fine. You are my sunshine, my beautiful sunshine. You are my sunshine. My beautiful sunshine. Welcome back po kamam sa Magandang Umaga, Mami. At ngayon nga po, as promised, sabi ko kanina, ang iluluto natin ngayon, opo, courtesy of our mga kamam at kapartner sa Quirino State University ay tamarind balls. Kasi nga kamam, sobrang madami ngayon in demand ang ating pong mga sampalok. Yan po yung purpose natin, kung ano yung mga ingredients or mga produkto or mga fresh produce, talaga may paganyan na mga pagkain, ulam, prutas at gulay, or anything ka ma'am na alam mo yun, abundant. Kasi ang purpose natin, huwag masayang, kundi gawin nating pangkabuhayan. So ngayon po, maraming sampalok. So nung last week, ang ginawa natin ay yung hilaw na sampalok. Ngayon naman, ang gagawin natin ay yung hinog na sampalok. Ito, gustong-gusto ko to. Gusto ko pa nga nito yung medyo maanghang pa ka, ma'am. Nagulat ako ka, ma'am. In fairness, hindi ko pa talaga to na-try na i-google or gawin sa bahay. Hindi. Kumakain lang ako nito, aalokin ako, may magpapasalubong, kaya ako nakakakain nitong tamarind balls. Pero nung nakita ko dito, sa ating pong video, napakadali lang pala. Kayang-kaya mong gawin ka, ma'am. Promise. Kaya ngayon, tinitingnan mo yung sampalok dyan sa palengke. May bit-bit na radyo sa palengke. Kasi naman, nasa palengke. Or di naman kaya, nakabili ka na. Tinitingnan mo, anong gagawin ko dito sa mga binili ko na sampalok? Kasi mura, affordable. Ito, gawin natin siyang tamarind balls. So, kung excited ka na ka, ma'am, excited din ako. Panoorin natin paano gawin yan. Super duper simple na paraan ng paggawa ng tamarind balls. Ilang ingredients lang to ka, ma'am. Meron ka ng paninda. Di ba? So, ayan po. I-welcome natin at panoorin natin ang video na produce po ng ating po mga kaibigan sa Quirino State University sa pamamagitan ng Product Development Training Coordinator nila na walang iba kundi po si Ma'am Bel Salvador. Panoorin po natin ang paggawa ng tamarind balls. Isang mapayapa at masaganang umaga sa ating lahat mga kamam. So ngayong umaga, isa na namang alam ko na produktong pagkakitaan yung ating gagawin. At syempre, in season po ngayon, yung ating mga sampalok, hinog at saka hilaw. So nung isang series po ay hilaw na sampalok yung ginamit natin. Ngayon naman po ay hinog na sampalok. At ito nga po yung famous na tamarind candy, kung tawagin po natin. So, marami pong version ng paggawa ng tamarind candy. Pero yung gagawin ko ngayon ay alam ko na simpleng-simple. Okay. So, kung meron lang kayong mga sampalok na hinog na nandyan, kung pinupulot lang natin sa ilalim ng puno ng sampalok, so, balatan lang po natin at i-store or i-imbak ng maayos. So, meron tayong mga stock
Ganito po siya. So, nabalatan na po yung ating hinog na sampalok and then ilagay lang natin sa isang container. Okay? And then, haluan lang siya ng pampatamis at pampaalat. Presto, meron na tayong tamarind candy. Okay? So, ito po yung ating sangkap lang, ingredients lang. Ingredients kasi dalawa na po ito. Asukal po at saka may asin na po siya. So, yung ating asukal is 1/4 cup at yung ating asin ay 1 teaspoon po na coarse salt. So, pinaghalo ko na kanina and then nabalatan na rin yung ating sampalok. Then, ilalagay lang natin dito sa plato at ihalo lang natin. So, ganun lang po kasimple. Yung mga iba po, niluluto pa nila. Okay, pero yung sa atin, yung version po natin ay ganun lang. Balatan mo lang yung sampalok and then lagyan lang natin ng pampalasa, pampatamis. Lalo na po kung maasim yung sampalok natin. So, ayan. Ihalo-halo lang natin. Okay. So, matamis na maalat po yung ating tamarind candy or sampalok candy po natin. Okay? So, again, sa pagbabalot or pagpapak po ng sampalok candy ay maraming paraan din. So, kagaya po nito, halimbawa, itong buong sampalok ay pwede na pong ibalot ito sa colored plastic or cellophane. So, pero ang gagawin ko po ay tamarind balls. Okay? So, hindi ko na siya babalutin. Bagkos ay ilalagay ko lang sa round top. So, ganito po ang packaging ko para at least ready to eat na siya. Hindi na mag-unwrap. Okay? So, kung gusto mong kumain ay dito ka na lang kukuha. So, ayan. Dagdagan ko pa. So, ito po yung ating tamarind balls. Candy. Okay. So, pwedeng i-roll ulit sa asukal. Okay. Saka natin ilagay dyan. Okay. So, siguraduhin po natin na yung ating yung gagawin nating sampalok candy ay hinog na hinog. So, again, depende rin sa inyo kung gaano kalalaki yung balls po ninyo. Okay, so ayan. Siguraduhin po na pare-pareho ang size para mas maganda. Okay, so ito na mga mami, ang ating finished product. So, sa isa pong tasa na dried or ripe tamarind or sampalok ay ito nga po yung ating output. Naging 10 balls po siya. So, isang round tub po. Sakto-sakto lang po siya. So, alam ko na ito ay papatok na pantinda talaga. Kasi gusto-gusto ito ng mga kahit anong edad, pwede po. Okay? So, lalong-lalo na sa mga adolescents. So, muli, maraming salamat. Sana natuto po tayo sa paggawa ng napakasimpleng tamarind balls candy or tamarind candy. So, maraming salamat muli at magandang umaga sa ating lahat. So, God bless po. We're back! Welcome back po ulit, ka-ma'am, dito sa Magandang Umaga, Mami. At, ayan, nakita po natin ang napakasimple. Sa totoo lang, ito yata yung isa sa mga pinakasimpleng pangkabuhayan idea, ka-ma'am. Grabe. Kaya dapat gawin natin to this week. Opo, at syempre pa, i-welcome natin ang ating pong ka-ma'am. Lagi pong may panahon para sa atin. And we are thankful. Kaya po, let's all welcome ang Product Development Training Coordinator ng Quirino State University. Wala pong iba kundi si Professor Isabel Salvador. Good morning, Ma'am Bel. Hello po.
Okay, so isang mainit na namang umaga sa ating lahat, mga kamam. At ito po ha, sabi nga natin kanina, gawin nating mas mainit ang summer dahil magnegosyo tayo. Gawin nating pangkabuhayan ka, ma'am. Kagaya nga ng sinabi ko kaninang umaga, hindi mo ba alam kung anong gagawin dyan sa Sampalok? Na, nasa kusina, madami, may nagbigay. Nako, napakadali lang palang gawing tamarind balls. And, tanungin natin si Ma'am Bell. Ma'am, dito po sa paggawa ng tamarind balls, ano po ang ideal na asin dito? Siyempre, dapat yung fine, di ba po? Fine salt ang gagamitin. Yes po, mami. Fine salt or pwede rin yung coarse salt. Huwag lang naman yung rock salt. Oo, kasi naman, medyo malalaki naman masyado. Oo. Kailangan din natin dito ng tamang timpla ng salt at ng sugar. Opo. Ma'am, eto, tanungin ko lang po. Pwede po ba natin itong lagyan na parang kunyari, konting cinnamon, konting anghang, parang chili powder, para medyo may spice lang. Although pagka cinnamon, cinnamon lang. Pagka chili powder lang. Pwede po ba yung ganon? Sure, Mami Reg, pwedeng-pwede po. Di po ba sa ating merkado may mga nabibili na po tayo mga tamarind candy na may mga flavor. So, check na check po yun. Okay. Sige ma'am, doon po sa mga pwede nating ilagay, parang endless ang mga options natin. Ano naman po yung parang hindi pwede kasi hindi talaga siya bagay sa sampalok dito sa ating tamarind balls. Siguro isa sa mga flavorings na hindi siya swak sa ating sampalok ay yung paglagay natin o pagdagdag natin ng cheese powder. O baka naman pwede rin kung gusto po ninyo. Depende no, pag medyo daring ng konti. O kaya yung powdered milk. So depende po. Tama. Pwede po tayong mag-try. Oo nga, mag-innovate. Ayan ka, ma'am. Oo. Ang idea lang po natin dito ay paghahalu-haluin muna natin siya bago natin ilalagay yung ating pong sampalok. Para uniform yung kanyang, pag mag-coat tayo ay uniform doon sa ating pong tamarind balls. Yan. Yes Ma'am, po. ang tanong ko lang din po, napakasimple po ng paggawa. So, gaano po ito katagal na maglalast? Kunyari, babalutin ko siya individually ng cellophane wrapper. Or, ang gusto ko ay ilagay lang siya doon sa tub. Wala nang cellophane wrapper. Parehas lang po ba yung kanilang shelf life? Okay. So, actually, Mami Rage, ang pinaka-main factor para tumagal yung shelf life ng ating sampalok candy, tamarind balls, or whatever po na ipangalan natin ay siguraduhin po natin na yung ating sampalok ay dry na dry. Or kung sa Ilocano po kasi ang tawag po namin, yung brown na po yung kanyang pulp ay kalangakang. Yun po yung tawag po natin. So, as much as possible ay ganun nga po, dry na dry siya. Kung po pwede after peeling ay ibilad po natin, okay lang din po. Para, yung nga, sabi ni Mami Rage, tatagal yung kanyang shelf life. Now, yung comparison po between pagbabalot ng plastic at saka yung nakalagay lang sa tub, pareho lang actually yung shelf life nila as long as properly packed po yung ating gagawin. Pag sinabi mong properly packed, ano po ang ibig sabihin nun? So, walang entrance ng air. For example, sa tub, hindi po siya napapasukan ng dust, hindi napapasukan ng air, ganyan. Samantalang, kung okay lang din naman yung nakabalot, basta balutin natin siya individually, and then ilagay natin siya sa PP na cellophane din, and then i-sealed po natin sila para safe na safe po. Tatagal yung shelf life. Kasi syempre ka ma'am, pagka mga ganito po kasing mga produkto, ang number one na kalaban niyan, moisture. Pagka nagkaroon ng hangin, na-introduce yung oxygen. Tama ba yan? Feeling henyo ako. Check. Pero yun po talaga yun ka ma'am. Kaya dapat yung importante na siya ay sealed. So, agree po ako dyan kay Ma'am Bell ha. So, pag gagawa kayo nito ka ma'am, maramihan,
Oo, para alam mo ba na puwede rin 'tong pang-giveaway? Oo, 'di ba, Ma'am Bell? Or dalhin mo pagka may meron kayong Mm. mga may bisita o ngayon darating kasi Yes. bakasyon, maggawa ka nito ka Ma'am, 'yan na yung pang-ano nila, appetizer. Okay. So, actually sa sobrang Check simple na po, check. oh, 'di ba? Check na check. Sa sobrang simple ka Ma'am, nito pong ating ginawa na tamarind balls, maisip na tatanong kay Ma'am Bell. Oh, so, ma'am, ano pa po ang mga baka may nakaligtaan ako, hindi ko naitanong na tip na paggawa nito pong ating pong tamarind balls na dapat naming tandaan? Okay. So, actually pagka 'di ba, pagka marami po tayong production ng sampalok, 'di po pa nalalaglag lang sila under the tamarind tree. So, siguraduhin po natin na ang pulutin lang natin ay yung walang breakage, para at least sigurado tayo na walang dirt or filth or unwanted matter na pumasok dun sa sampalok. And then another one ay 'pag gagawa po tayo, since balls po yung inintroduce ko, ay siguraduhin po na gagamit tayo ng food gloves or hand gloves, 'di po ba? Kasi siyempre mino-mold po natin siya into balls nga. So, kailangan naka-gloves po tayo or malinis na malinis yung ating mga kamay. So, yun lamang po. Correct. So, number one po dito ka ma'am 'no, hygiene, sanitation, dapat malinis lahat kasi pagkain po ito. So, very good yung tip na yun talaga ni Ma'am Bell. Gusto ko yun ha. At ayan, excited kami sa susunod na pangkabuhayan video na gagawin po ng ating po mga kasama po sa Quirino State University. And we would like to appreciate and thank you again. Thank you po, Ma'am Bell. See you po ulit Okay, next week. so maraming salamat sa mga kamam natin na palaging nakaantabay kay Mami Rage. So, God bless po ulit. Kapag naaalala ko ang kwento ni Inang tungkol ba sa naunang kapanahunan, mga ugaling kay ganda na parang noon lang. Ang kabataan pag may pupuntahang kung saan hindi
ang delikadesa. Delikado ang delikadesa ninyo. Nagsasahing papawid mula sa Santiago City, Isabela. Tampok ang iba't ibang wika at kultura. Nagpapahayag ng mensahe ng pag-asa mula sa Panginoong Hesukristo. Ito ang 1143 TZMR, your Missions Radio. Ang estasyong ito ay matatag na katuwang ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagdiriwang ng 50 taon ng matatag at tapat na pamamahayag. Ayan, isang napakagandang kwentuhan kay Ma'am Belle at ganun din simple at napakadaling proseso ng paggawa ng isang pangkabuhayan ka man na pwede nating gawin. Ako nga natatakam nga habang pinapanood ko yun. Parang gusto ko nang kumain ngayon ng tamarind balls. At itong tamarind balls ka ma'am, alam mo, perfect itong gawin kasama yung mga chikiting. Oo, kasi di ba papalatan nila, halo-halo, imimix mo lang yung asukal, tapos yung asin, tapos ilalagay ngayon sa mga lalagyan, tapos babalutin. Exciting! Tapos ibebenta. Oo, alam mo ka ma'am, ito, konting segue sa ating kwentuhan. Nung isang araw kasi, nagkukwentuhan kami ni RJ. Last week pala to. Kwentuhan kami about life, about yung anong magiging, yung future niya. Kung magtatrabaho siya, kung magnenegosyo siya, yung ganun. Sabi ko mag-aral ka ng maayos kasi para alam mo kung paano ka magdedesisyon. Yan. Pagka mag-aaral, pag magtatrabaho ka, paano ka makakapasa sa interview, sa exam, mga ganyan. Paano ka magiging magaling sa pagtatrabaho? Or kung magnenegosyo ka naman, sabi ko, paano ka gagawa ng desisyon? Oo, na tama pala yung sinasabi ng business partner mo or ikaw, pag-aaralan mo yung ganitong bagay. So marami kaming napag-usapan about that. Oo, di ba? Kasi importante po ka ma'am na tinuturuan natin siya, ang mga anak natin ngayon pa lang. Tapos sinabi ko sa kanya na dapat ngayon pa lang, kung gusto mong maging businessman, kasi gusto daw niyang tumulong yung mga mahihirap, tutulungan niya daw, kawawa naman daw yung mga namamalimos, yung mga bata, yung mga lola, yung nakikita namin, nalalapit kasi hihingi, yun. So sabi ko, okay, ganito ipag-pray natin yan, RJ. At pagka naging businessman ka, tulungan mo yung mga ganyan na mga bata at saka yung mga lolo at lola. Sabi niya, ay sige, bibigyan ko sila ng money. I will give them money. Bibigyan daw niya ng 500, di ba? Syempre, batang ang isip. Sabi ko, very good yung idea mo, Jay. Pero pag binigyan mo sila ng pera, mauubos agad yan. Pag bumili ng pagkain, mauubos. Bukas, hihingi na naman. So, ang dapat mong ibigay sa kanila ay yung makakatulong sa kanila to earn money din, to support themselves, para maging silang independent. Kahit wala ka na dyan. Kahit wala ka na magbibigay ng pera. How can I give them money? Sabi niya, paano ko sila bibigyan? Paano ko tutulungan? Wala pa naman akong business. Wala pa naman akong pera. Dito ko pinasok, sabi ko sa kanya, alam mo ba, pag nag-aaral ka, bakit nag-aaral ka palang pwede ka nang magnegosyo? Sabi ko, sabi niya, kanino ako magbebenta? Nahiya ako. Ganon. Hindi ko maalala kung sinabi niya parang nahihiya siya, pero parang alanganin siya. Kasi nga, iniisip niya, parang, paano yun? So gusto ko ngayon pa lang mawala sa idea niya na nakakahiyang magbenta. Kasi wala at hindi nakakahiya ang pagbebenta. 'Di ba? Ang pagnenegosyo. Nako, kung nahiya itong yung may-ari ng Jollibee, ng Shoemart, ng SM, 'di ba? Magiging SM ba yan ngayon? Na nagsimula sa pagtitinda ng sapatos? Yung mga ganon. So, yun yung kinukwento ko sa kanya. Sabi niya, paano yun, mama? Anong ibebenta ko? Well, mag-start ka sa kung anong kailangan ng mga kaklase mo. Papel, ballpen. Hindi ko alam kung pwede yan, Pero sabi ko sa kanya, mag-isip ka ng idea na pwede mong ibenta. Or ng bagay na pwede mong ibenta. Basta ang sa akin lang nun ma'am, ay gusto kong mabuhay yung kanyang entrepreneurial spirit.
'Di ba? Kasi yung mga magagaling ngayon ng mga negosyante, nag-start sila bata pa lang. Nakita nila sa magulang nila paano ang magtinda, magluto, mag-compute, mag-budget, 'di ba? Paano magdesisyon. At sana ay ang prayer ko ay ma-follow up ko, ma-follow through namin. Yun. So, balik tayo dito sa ating pagkwentuhan ka, ma'am. As promised kanina, sabi ko pag-uusapan natin ang ilang mga business opportunities, lalo na ngayong summer, dito sa atin sa Pilipinas. At ang maganda dito ka, ma'am, may nakita kasi akong data, although ito po ay noong 2023, last year. Sa TikTok kasi, di ba, meron tayong tinatawag na TikTok Shop. Kwento ko sa inyo dati ka, ma'am, na hindi ako mahilig halos ayoko ng mga online shopping. Kasi una, parang feeling ko ang tagal. Pangalawa, baka ma-scam ako, hindi ako marunong, yung ganon. Sabi ko, sayang ng oras, babasa ako ng babasa, i-check ko kung legit yung nagtitinda na yan. Parang feeling ko sayang ng oras ko. Pero super dami palang mura ka, ma'am, na mga magaganda. Oo. At ang isa pa dyan, nakakatulong ka dito sa mga small businessman na to. Small to medium businessman and enterprises, di ba? Ang prayer ko lang, sana lahat sila ay registered, di ba? Para official yung kanilang negosyo. Okay, so going back, alam mo ba ka, ma'am, nasa TikTok, may nakita sila na ang summer ay importante para sa mga Pilipino. Bakit? Kasi alam naman natin na pag summer, wow, bakasyon, pagkain, swimwear, forma-forma, di ba? Yung mga ganun. Ang mga Pinoy ay summer trendsetter. Yan. So maganda daw na pag-aralan natin maganda na mayroong ganitong parang mga survey at result kung paano yung tinatawag natin na consumer behavior. So ano ibig sabihin na to? So nakita po dito sa TikTok summer trends, although ito ay nung last year 2023, wala pa kasing inilabas ngayon for 2024 or hindi ko pa nahanap. Ito kasi yung lumabas nung nag-search ako, ito yung lumabas. So baka ito yung latest. But anyway, pag merong for 2024, i-update ko kayo, kama. So sabi dito na mas maraming nagsha-shopping. Mas maraming nagsha-shopping ng summer. Tapos, 47%, nakapagplano na. Di ba January pa lang, may nakalagay na book your, plan your weekends, plan your vacation, kasi makikita na agad natin kung ano yung mga long weekends, di ba? So yung dun pa lang daw, nagpaplano na ang mga Pilipino. At 1 month in advance pa nga yung mga iba. So ano ang na-find out nila? So napatunayan nila, ma'am, na sa mga Pinoy, pagbiyahe, pagbakasyon, traveling is priority. Either solo, either 3, 4, buong pamilya, okay, dito man lang, dito lang yan, or either dito sa Pilipinas, domestic, or sa ibang bansa. Mataas ang percentage na nagbabiyahe pag summer. At 77% dyan, gusto nila kasama ang pamilya at mga kaibigan. Di ba? So, ano ang piniprepare nila pag magbabiyahe? Siyempre, yung number 1, yung pupuntahan. Yun ang titingnan. Yung pupuntahan nila, resort, beach, ano yung mga activities, ano yung mga pupuntahan, road trip, ano yung mga cultural tourist spots, mga cultural lugar na pwede nalang puntahan. Or di naman kaya ay food. Di ba? Hindi nawawala yan yung pagkain ka, ma'am. So, ang dami po ngayon pala talaga. Hindi, akala ko nung una pag nababasa ko yun, yung sa mga ideas ng business ideas na travel agency, akala ko hindi yung totoo eh. Pero totoo pala na kumikita yung travel agency pag susubukan mo to. Kasi nga maraming gustong magbiyahe. Di ba? Praise God naman, no?
na maraming mga ganun. Ano pa? Yan, bago tayo pumunta doon sa ating mga sikat mga trending or mga viral, mga negosyong ideas na pwede nating subukan. Aside from biyahe, ang isa pa na gusto ng mga Pinoy ay forma. Ay, di ba? Summer look. So, gustong-gusto ng mga Pinoy mag-forma. O, di ba? Sa mga social media, pang IG, yung mga iba nga bonggang-bonggang na perfect na nila yung mga posing eh. Pati yung mga aura, pati yung mga costume, hindi pala costume, outfit. Yan. Fit check, outfit check. Ganon. So, nakita dito na ang mga Pilipino ay mahalaga at importante sa kanila ang tinatawag na summer fashion items. May mga ganyan pala casual wear. Siyempre dapat nakaayon ka sa summer, di ba? Summer look, swimwear, at iba pang summer-related clothing. Pati nga bag, pati nga shades. Oo, may mga ganyan pa. Pati mga accessories. So, pinag-e-effortan pala yan ng karamihan ng mga Pilipino, especially during summer. Sabi pa nga dito 87%, mataas to ay willing na gumastos. Okay? Lalo na kung merong discount or merong promo. Ako din ka, ma'am, sa totoo lang. Tuwang-tuwa ako kasi yung first ever purchase ko sa online shopping ay lipstick na sobrang dami kong na-avail na discount. Parang siguro nasa 350 ba yun or 400? Tapos ang binayaran ko na lang 120 pesos. Kasi maraming mga discount, voucher, tapos first time na bumili. So sabi ko, wow, tuwang-tuwa naman ako. Tapos sabi sa akin nung anak ko, ng mga kaibigan ko, madami pa, sabi niya. Madami pang discount. Oo, kailangan lang ay matyaga daw na hanapin yung mga discount na yon. Sabi ko, naku, hindi ako marunong. But anyway, so, di ba, ang gandang chance nito ka, ma'am, samantalahin natin. Oo. Na ride the waves. Yun, ika. So, ano pa? Eto, pupunta na tayo dito sa tinatawag natin na F&B fines. Kala ko R&B lang ang meron, yung music. Meron din palang F&B. Anong ibig sabihin nito? Pag sinabi natin F&B, ang ibig sabihin nito ay food and beverage. Di ba? Kasi syempre pag bubiyahe, magugutom, bibili ng pagkain. So, laging kasama. Tapos mainit pa. So, syempre, kailangan mo ng inumin, drinks. So ngayon dito pala sa TikTok na to, sa result na to ng TikTok, nakita nila na 68%. Yan. 68% ng mga Pilipino ay okay sa kanila yung mga makakita ng bagong menu at mga bagong produkto na sa pagkain at sa drinks. Ganun pala yan, ano? So at least, alam na natin ngayon na ano yung mga pwede nating gawin para kumita. So alam na natin, di ba, na kumikitang kabuhayan talaga ang pagkain, ang inumin, yung something na pangpalamig. Di ba? And ano pa? Pang-forma. Oo. Ano pa? Biyahe. So, marami pa tayong ibang pagkukwentuhan ka, ma'am. At least ngayon, ito lang na-discuss natin para meron tayong, alam mo yung parang basis and ground para po sa ating iniisip yan kung tayo ay magnenegosyo. So, break lang po muna tayo ng konti at sa aking pagbabalik, pag-uusapan natin ano yung mga patok na negosyo na pwede nating subukan na related dito sa mga business opportunities na to na sinabi ng TikTok na patok sa mga Pilipino at hinahanap ng mga Pilipino. Diba? Ang ganda, no? Opo. Magbabalik ang magandang umaga, Mami. Inay, bigyan mo ako ng pera, bibili ako ng mga pictures ng mga bayani sa bookstore. Hindi ba pwedeng gupitin na lang natin sa magazine yung mga pictures ng mga bayani, anak? Para hindi na tayo bibili.
Eh di nahirapan pa tayong maghanap. Samantalang pwede namang bumili. At saka yung mga kaklase ko, bibili sila. Siyempre, mas maganda yon. Baka mas mataas ang maging grades nila kaysa sa akin. Hindi naman siguro, anak. Pag nalaman ng teacher mo na pinaghirapan mong hanapin yung mga pictures sa magazine, baka mas mataas pa ang ibigay niya sa yung grade. Talaga, inay? Aba, kung ako ang teacher mo, ganun ang gagawin ko. At isa pa anak, hindi pa tayo gumastos. Makakatipid pa tayo. Ang galing mo talaga, inay. Siyempre. Ito, pagpatuloy natin yung ating pong kwentuhan ka, ma'am. Pero bago yan, gusto ko muna mag-thank you sa inyong lahat sa pakikinig niyo po dito sa Magandang Umaga, Mami. Kung nakaantaybay ka gamit ang Facebook page ng 1143 DZMR, maraming salamat po. Ikaw ay nakikinig sa radyo, maraming salamat po. At ikaw ay nakikinig sa YouTube page ng 1143, maraming salamat. Ito, sa pag-celebrate ng 13th anniversary ng DZMR. Ngayong April 26, 2024, yan po ha, April 26, yan po ay Biyernes, 10 to 12. Ayan, alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa station, dyan po sa Divisoria, no? Iniimbitahan po namin kayo na pumunta para makasama namin kayo sa ating live cooking demo. Pakikita po sa atin ng ating pong espesyal na panauhin. Oo, di ba? Ito po si Tatay ay talagang negosyo niya ito. Siya mismo ang gumagawa ng mixture ng siomai at masarap ha. Sabi nila, Sir Ted, hindi ko pa natikman pero natikman na nila at ipakikita po niya sa atin kung papaano ang paggawa. Nakakatuwa naman siya, di ba? At hindi pa lang yan ha. Wait lang, there's more ka, ma'am. Kasi alam mo ba, aside sa magluluto, aside sa ipapakita sa atin kung paano gawin yung siomai, ay magpipili rin tayo through a raffle draw ng mananalo ng isang siomai business package. Diba? Pangkabuhayan showcase ka, ma'am. Para sa isang winner. Para doon sa mga bisita natin, sa mga pupunta, manggagaling din po sa inyo yung ating pong winner. Ido-draw lots natin. Oo. So, mananalo kayo ng isang siomai package. Yung lutuan, tapos yung iluluto nyo na, 'di ba, na pang siomai, pati yung karne mismo, pati yung ating pong mga dumplings. So, maganda po ito ka, ma'am, promise. So, we invite you, punta po kayo, April 26, 2024, 10 to 12 ng tanghali. At, ito pang isa pang espesyal ha, bring your own baon tayo para sama-sama tayong mag-enjoy sa ating lunch fellowship, di ba? Ako nga, sabi ko, gusto ko gulay at saka prutas. Solve ako dyan kaya ka, ma'am. Kaya po, magkita-kita po tayo dito sa April 26. Okay, ngayon, punta na tayo sa ating pong kwentuhan. Kanina, nakita natin doon sa result ng TikTok trends. Nung last year, wala pa kasi available wala pa akong nahanap na available ka, ma'am, na for this year, 2024. Pero makikita natin kung ano yung mga top selling. Lalo na pagkabakasyon, lalo na pag summer. And, ano pa nga ba ka, ma'am? Nakita natin doon, food, F&B, food and beverage. Diba? Alam mo ba na pumasok lang yung unang mainit na panahon noong March. Lumabas na agad yung mga halo-halo dyan. At syempre, nakakain ako kaagad. Pwede ko ba namang mamiss yan? Favorite ko ang halo-halo ka, ma'am. So, pinantahan ko yung kaibigan ko na nagbebenta ng halo-halo. At isa yan ka, ma'am, ha, sa pwedeng inegosyo. Sabi po dito sa moneymax.ph, ito po yung 8 summer business ideas na perfect ngayong hot season. So ano nga po yan? Number 1 ay
halo-halo. At ang halo-halo ka, ma'am, hindi mo dito kailangan ng 10,000 pesos, sis. Oo, kailangan mo nga lang dito ng, wala akong actually, na dapat pala tinanong ko si ate kung ilan, in-interview ko siya, kung magkano yung puhunan niya, no? 100 pesos to thousands, depende doon sa ilalagay mo na ingredient ng halo-halo mo ka, ma'am. O, di ba? Ang dami-dami pong pwedeng gawin ngayon. Magluto ka nung saba, sweetened saba. Perfect kasi yun eh. Yun talaga ang meron dun. Pinipig, ube, leche flan, white beans. Ako favorite ko yung white beans. At saka yung munggo sa halo-halo. Gusto ko yan. At ano pa? Siyempre, pwede ba naman nating makalimutan ka, ma'am, yung ating ice scramble. At saka yung ating mga boba. Alam mo yung milk tea? Oo, nako hanggang ngayon hindi magbabago. Sobrang daming mga milk teahan dyan ka, ma'am. Ang labanan na lang talaga dyan ay presyo at yung lasa. Tapos idagdag mo pa dyan ka, ma'am, ang ating samalamig. Samalamig kayo dyan. Napakadaling gawin. Ito talaga ka, ma'am, kumikitang pangkabuhayan ito. Kailangan mo lang matutong gumawa ng syrup yung arnibal, 'di ba? Tapos lagyan mo ng sago. Or di naman kaya lagyan mo ng jelly, ng gulaman. Perfect. Tapos ibenta mo siya ng 10 pesos. Or depende kung paanong packaging mo ka, ma'am. Basta meron ka dyang mabentang pang malamig. Oo, pang sa malamig nga. Very good yan. At ito, sino ba naman ang aayaw ng ice candy? Hay nako, yung ice candy na kayan ka, ma'am. Lumaki ako. Oo, yung aking pag-aaral. Grade 1 hanggang grade 2. Suki talaga ako ng ice cream. Hanggang ngayon din naman. Oo. So, itong mga ito ka, ma'am, itong mga produkto na to, they will never go out of style. Patok talaga yan ngayong summer. Sabi mo naman, ma'am, hindi ako mahilig sa matamis eh. Ano ako savory. Sige, walang problema. Alam mo ba, nakasama po dyan sa mga patok na business ideas. Hindi lang naman nga ito pang summer all year round to. Barbecue, street food, at saka dim sum. Diba ka, ma'am, yung mga nakikita natin dyan na mga street food, isang hilera sila magkakatabi, puro nagba-barbecue. Karne, pork, chicken, isaw. Ano ba yun? Anong tawag doon? Hindi ko alam ang tawag doon, basta sabi nila tumbong. First time kong makatikim ka, ma'am, ha? Tuwang-tuwa ako, masarap pala ha. In fairness, masarap yung lasa niya. Nung tumbong, yung pork intestine. Tapos, yung iba nga may mga ano pa Betamax. Ano ba yung Betamax? Yung parang dugo? Yung ba yun? Or iba? Paa, chicken feet, ganun. So, anyway, kung ano ka, ma'am, kung magaling kang magtimpla ng barbecue, yung panglasa mo ay perfect, very good. Subukan mo yan kasi kasama yan dito sa mga patok na summer food business ideas ka, ma'am. Ano pa? Ang gusto mo naman ay kagaya ng siomai, di ba? Yung sa dim sum. Partneran mo. Meron tayo dyan, siopaw. Yung magkasamang dalawa na yan, siopaw, siomai. Ano pa yung iba? Of course. Eto, nako, gusto ko rin to. Halo-halo. Hindi to halo-halo. Halo-halong balls. Fish ball, squid ball, chicken ball. Dagdagan mo pa ng kikiam ka, ma'am. Sarap. Alam mo ba, pag sasabihin mo na, dami-dami na lang nagtitinda ng ganyan hindi ko na, baka hindi na ako kumita. Alam mo ka, ma'am, honestly, kung nasaan ang sekreto dyan, nasa sauce. Totoo. Kasi ako, alam mo ba, nag-invento ako ka, ma'am. Gumawa ako sa bahay ng sauce. Kasi yung mga anak ko, sabi nila, I don't like that. Ayaw daw nila yung niluluto kong fishball. Kasi wala kaming sauce. Sabi ko, gamitin na lang natin yung ketchup. Pagod ako mag-isip pa ng sauce, gagawa pa. Pero dahil, syempre, para matuwa sila, nag-isip ako, nag-research ako, at nag-experiment ako pa, ma'am. Ay, masarap. So, nasa sauce po yan ka, ma'am. Okay? Subukan nyo po, ha? Yan. Ano pa? Ito nga sabi nga natin, doon sa ating mong discussion kanina, swimwear, beachwear, accessories.
Magbenta ka ng tsinelas, magbenta ka ng shades, magbenta ka ng sombrero, magbenta ka ng swimsuit, magbenta ka ng mga shorts, anything na pang summer. Go ka, ma'am. Ano pa? O, dahil ang mga Pilipino gusto magbiyahe, di ba? Nandun yun sa top 1 natin na hinahanap ng mga Pinoy sa TikTok trends pag summer. Bahay bakasyonan. Ipa-R&B more, ipa-rent mo yung bahay mo. Pwede. O, di ba? O, pero wait lang ha, kailangan mo natin ng maayos na ano dyan. Kailangan natin ng mas maayos pa na pag-aaral about that kasi wala pa akong idea. Ang vouch ko lang 100% sa inyo ay yung pagluluto kasi yun yung nasubukan ko. Pero yung mga rental business, mga booking agency, ticketing agency, kasama po yan dito sa mga sinadjust nila. Pero kung papaano gagawin, yan ang medyo hindi ko pa alam. Maghahanap pa lang ako ng guest. Oo, na may interview natin dyan or ng article about that, di ba? Ano pa? Last but not the least ka, ma'am. Wala ito doon sa kanina, pero dito po sa patok na summer idea, halaman, plantita. Kasi di ba pag summer, full bloom ang mga bulaklak. Oo. Ay, naku, samantalahin mo yan ka, ma'am. Yung mga inalagaan mong mga halaman nung pandemic, magbenta ka na ngayon. Oo, yung mga cuttings lang. Pero ingatan lang yung cuttings kasi medyo mahirap din mabuhay. So, dapat bago ka pa magbenta, meron naman na siyang roots para masiguro na mabubuhay talaga. Diba? Oo. Ano pa? Pa rin ng mga swimming pool. Nakita ko to ka, ma'am. Totoo. Alam mo yung mga pag-birthday or merong mga special event, nag-o-offer sila, meron silang pool. Inflatable pool. Oo, may palaruan pa nga na pang bata eh. Pwede mong i-rent. Very good idea pala yan. Or di naman kaya ay mag-offer ka, kung ikaw ay magaling na technician, aircon technician, mag-offer ka ng service mo, cleaning service, maintenance service sa mga aircon. Kasi nga di ba magiging in demand siya. Yan. So okay, ang dami kong nasabi ngayon. Overtime yata ako. So maraming salamat po ka, ma'am. Sana na-enjoy nyo yung ating pong kwentuhan. Sana may mapulot kayo, may makuha kayo, at may masubukan kayo kahit isa lang, no? Doon sa ating pong mga shinare. And most importantly, subukan po natin yung ating tamarind balls. Oo. Iluto. Actually, gawin. Hindi kailangan lutuin eh. Iluto, halu-haluin mo lang at saka ibenta. So, dyan po nagtatapos yung ating program today. Pero meron pa tayong verse. Abangan po yan sa aking pagbabalik dito sa I'll give thanks to you, Lord, and sing praise to your name, O Most High. I'll declare your love in the morning and your
won't be defeated. Lord, you are the strength of my life. For you, oh Lord, have made me glad. I will sing for joy at the work of your hands and rejoice at what you have done. Say rejoice. When I think about all you've done, everything, Jesus, you have made me glad. How great are you, Jesus? There's nobody like you. You have made me. Sing it out, you have made me. He's been better to me than I've been to myself. Yes, he has. Put a song down in my heart. I love you, Jesus, 'cause you made me glad. You have made me so Lord. Oh Lord, great and greatly to be praised. How great, yeah. How great are your works, Lord? You're so good. Oh Lord, lift your voice. Oh Lord, I love you, Jesus. You saved my soul. You made me glad. You have made me. There's so much joy. There's so much peace, God. You have made me glad. I can't help but praise you. I can't help but praise you. You made me glad. Pagkulay-bulay sa umagang kay sigla, ihahanda ko ang sarili ko sa pagbabasa ng Biblia. Nagbabalik po ang magandang umaga, Mami. Ako pa rin si Mami Rachel de la Rosa. Maraming salamat po sa pakikinig. At ngayon po sa ating verse, galing po sa Psalms chapter 9 verse 2, sabi dito, I will be glad and rejoice in you. I will sing the praises of your name, O Most High. Alam mo ka, Ma, meron akong isang favorite song ni Charity Gale. Sabi dito, I'll give thanks. Tapos, I'll sing praise to your name, O Most High. Diba? Ang ganda. Kasi, alam mo ka, Ma'am, yung pagtitingnan natin ang summer, di ba masyado punong-puno ng buhay? Parang feeling natin napakainit. Pero alam mo ka, Ma'am, pagtitingnan natin ang summer, parang punong-puno ng activity, di ba? Ang daming prutas, ang daming flowers, ang dami nating pwedeng business ideas na gawin, ang dami pong pwedeng puntahan, yung mga ganun na mga bagay-bagay. Pero most of all, Ma'am, alam mo, pagtitingnan natin yung ating pong buhay, marami po tayong pwedeng ipagpasalamat kay God. Di ba? So, sa araw na to, Ma'am, ang gusto ko lang na gawin natin, ako personally, ay matuwa lang tayo and let's sing praise and let's give thanks kay God. Di ba? Purihin natin si God sa lahat ng mga magagandang bagay. Actually, hindi lang mga magagandang bagay, sa lahat ng bagay that He is allowing to happen in our lives. Kasi laging merong magandang purpose yun.
for our good, di ba? So ito ka ma'am, sa pagtatapos ng linggong ito, ano man yung mga plano mo, ano man yung mga naiisip mong gawin, mga business ideas or other things, nawa po ay kasama sa pagpaplano, no? Sa pagpapray ay ang pagpapasalamat at pagpupuri kay God. So dyan po nagtatapos ang ating program. Ingat po kayo. God bless. See you next week. Dito pa rin sa Magandang Umaga, Mommy. Ako si Mami Rachel De La Rosa, nagsasabing anumang hamon ng buhay, kakayanin natin. Dahil tayo ay nanay at ang Diyos at Nina ang ating gabay. Bye! Ay